Kaya magandang gabi sa inyo lahat. Welcome muli sa Parabellum. Kasama ko sina General Capitini at Daniel Moro. At tulad ng lahat, hinihintay naming maintindihan kung ano ang mangyayari. At balita sa uling 30 minuto ay halos nasuspinde na ang biyahe ni Vance. Kaya malamang ay magsisimula na namang magbarilan. Wala nang iba, kaya welcome sa inyong dalawa. Lagi tayong nasa gantong sitwasyon. Salamat sa lahat. Ngayon susubukan ko magbigay ng buod ng mga nangyari nitong nakaraang linggo. Lahat naman tayo ay nakita ang paulit-ulit na palitan. Ibig sabihin, una may mga panukala na binubuo ng 15 puntos mula sa isang panig at mga panukala na 10 puntos naman mula sa kabila. 2 linggo na nakalipas, malinaw na ng mga puntos ay sobrang magkaiba at hindi mapagkakasundo, kaya wala talagang patutunguhan. Habang nangyayari yon, napaputok ang mga Amerikano sa barkong Iranian at inakyat nila ito. Pag-uusapan pa natin yan mamaya. Sa huling 2 o 3 araw, nakatuon talaga sila sa pantalakay tungkol sa pinayamang uranium. Sinabi ng mga Amerikano, sinabi ni Trump, alisin namin ang pinayamang uranium. Sinabi ng Iranian, hindi pwedeng pag-usapan yan. Sa gitna ng usapan, nag-aalok ang mga Ruso na silang tatanggap at mag-iingat ito. At parang pati ang Pakistan. Siyempre, hindi nagustuhan ng mga Amerikano ang solusyong ito dahil baka makabalik lang din sa Iran nang walang masyadong problema. Ito, sa kabilang banda, ay mukhang isang kahilingan na tumutugon sa pangangailangan ng mga Israeli na talagang gustong alisin ang problema sa pinagmulan nito. Nagsimula ang ikalawang round ng negosasyon. Sa totoo lang, habang sinasabi ni Trump na may ikalawang round ng negosasyon na nangyayari, sinasabi niyang maayos ang lahat, napakaganda ng usapan at BP. Ang mga Iranian opisyal na nagsabi talaga na tinanggihan nila, wala talagang ikalawang round ng negosasyon. Kaya natigil ang lahat. Ngayon, dapat sana magkita sila sa huli. Ngayon, ang ika-21 araw ng 2 linggo ng tigil putukan. Sa totoo lang, dahil nangyari rin yung gulo ng pag-aborda sa barko at iba pa, masasabi nating uminit ang mga ulo. Sa huling 24 hanggang 48 oras. At halos both kay Vance. 4 na oras lang ang nakalipas, nasa Washington pa siya. Kausap si Polo sa telepono. Natatanong kami kung gaano siya katagal makalipad papunta rito. Kaya talagang duda na kami kung darating pa siya. Ngayon, opisyal na wala talagang nangyari. Mananatili ang bawat isa sa kanilang posisyon. Paolo, kailangan kita agad. Tungkol sa issue ng barko, sa palagay mo, gaano kalaki ang naging epekto ng katotohanan ng ang USS Spruance, bukod pa rito, ay pinangalan sa isang dakilang admiral. Si Admiral Spruance ay napaputok sa barkong Iranian na ito, inakyat nila ito at babutan sa loob lang ng 48 oras na ito. Isa ba itong laro? Isa ba itong pagkukunyari ng magkabilang panid? Samantala, ipinapakita nito. Magandang gabi sa lahat. Kamusta Daniele? Kamusta Mirko? At kamusta sa lahat ng nakikinig sa atin? Samantala, ipinapakita nito ang isang napakalinaw na bagay na kahit ang mga Iranian ay hindi masyadong naniniwala sa round ng negosasyong ito. Dahil ba wala talagang ginagawa ang barkong Iranian? Inangat ang angkla ng barkong Iranian at sinubukang lampasan ng blockade. Sinabihan sila, pumunta ka rito at tingnan natin ang mangyayari. Inaasahan talaga nila ang mangyayari, ibig sabihin magdulot at magpatunay na ang blokadang pandagat ng Amerika ay isang hostile activity. Isa itong kilos ng digmaan na isinasagawa habang hinihiling na makipagnegosasyon. Kaya naging isang patibong ito ng mga Iranian na hindi naman talaga nahulog ang mga Amerikano, kundi wala silang magawa kundi mahulog. Pero hindi ka naman magsisimula ng isang pag-uusap na inaasahan mong magiging kalmado ang kilos, hindi yung babarilin ka agad habang ginagawa mo ito. Negosasyon. Ayan. Ito ang mga larawan kung saan inutusan ng barko sa radyo na itigil ang makina at ito ay karaniwan sa mga aksyon na ginagawa sa isang blokadang pandagat.
Sinabi ng mga Iranian, kayo ay kumuha ng mga bihag namin. May mga Iranyanong marinero kayong bihag at sinira ninyo ang ari-arian ng estado ng Iran. At sa parehong oras na iniisip ninyo o pinipilit ninyo kaming makipag-usap, ginagawa ninyo ito mula sa isang posisyon ng masamang loob. Sigurado akong ang mga Iranian ay hindi naniwala ng higit sa 20 minuto sa ideya ng mga usapang pangkapayapaan na inilabas ni Trump. At may batayan naman sila riyan. Dahil naalala nyo ba, una ang mga misil sa Oman nung may diskusyon. Tapos mga misil ulit. Sa tuwing may summit para sa kapayapaan, may biglaang tinatamaan ng misil. Naiintindihan ko rin kung bakit nag-iingat ang mga leader ng Iran na wag umalis ng bansa dahil baka pagbalik nila ay pagbabarilin sila. Kapag sinabi mo ng ganito, nakakatawa, pero sa totoo lang, ito ay patunay na hindi sumagot ang mga misteryosong karapatan. Sa paningin ng mga Iranian at ng marami pang iba na tahimik lang na nanonood, wala na ang mga superpower sa kredibilidad na siyang tunay nilang sandata. Ibig sabihin, bago ko ipakita ang kapangyarihan ko, sapat ng ideya na kaya ko itong gawin para mapaisip at maging mas mahinahon ka sa decision mo. Dito, maaari nating isipin na bluff lang ito. Sa totoo lang, laging umaasa ang mga superpower sa bluff. Paulo, pasensya na. Laro lang ito ang ibig sabihin. Ginawa ng Iranian ang patibong at alam nilang mahaharang ang barko. Umalis sila mula USS Tripoli para magbigay ideya. At sa kabila naman, meron tayong Trump na nasisinungaling dahil nasisinungaling siya, walang hiya sinasabi niya, oo, may negosasyon kami, maayos ang takbo at BP. Para sa kanya, ayos lang ayon kay Trump, ang negosasyon ay sa taong hindi naman nagsasalita o wala. Sa pananaw niya, naniniwala ako na sinasabi niyang ayos na ayos ang lahat. Isa lang itong laro ng komunikasyon. Paulo, sinasabi kong maayos ang lahat, pero sinasabi rin nilang walang masamang panig. Sila ang gumagawa at nagsasabing hindi totoo. Dapat niyang tandaan, kahit sumilip siya sa bintana ng White House, makikita niya ang tanawin na magpapaalala ng kapangyarihan. Ang Washington bilang lungsod ay isa sa ilang kabisera sa mundo na itinayo, nilikha upang ipakita ang kapangyarihan ng isang dakilang bansa. Sa una, sa loob nito, saka sa labas. Hindi ito lungsod na may iba ng kasaysayan bago pa naging kabisera. Ganito talaga ito, nilikha. Ngayon, dapat niyang maintindihan at baka kailangan pa itong ipaliwanag sa kanya na pansamantalang presidente lang siya ng Estados Unidos tulad ng mga nauna sa kanya. Ang natitira ay ang Estados Unidos. At hindi mo talaga pwedeng isipin na gaganang mga ganitong laro na maaaring gumana sa maraming ibang larangan, sa larangan ng pananalapi, sa larangan ng negosyo. Okay lang maglaro ng poker, maglaro kasama ang mga apo sa carpet ng sala. Pero may mga bagay na kapag nasa isang posisyon ka, hindi mo na talaga dapat subukan. Hindi mo talaga dapat subukan. Minsan, maganda sanang subukan, pero hindi mo magawa. Bakit? Dahil hindi pinapayagan ng tungkulin mo. Kung siya ay limitado, ayaw niyang tanggapin na bilang presidente ng Estados Unidos, hindi siya sinusuportahan ng talino, kaya pwede lang siyang maging presidente. Estados Unidos na may napakaabanteng pananaw, kaya nila kayang maging medyo kakaiba rin. Pero siya ay isang taong talagang hindi angkop sa tungkulin at ito ay napakabigat. Ano ang mga kapangyarihan ng presidente ng Estados Unidos at ano ang mga kapangyarihang panimbang kaugnay ng natitirang bahagi ng aparatong pampamahalaan ng Amerika? Dahil maswerte siya na may kongreso na walang kwenta, dahil kung hindi, may presidente kang walang alam. Kung ang kongreso ay may masamang intensyon, maaari siyang tapakan nito. Magugulo ang balanse ng bansang iyon. Kaya kailangan ng Estados Unidos ng isang presidente na normal ang pag-iisip at isang kongreso na ginagawa ang trabaho nila. Kung gumagana ang dalawang ito, di nila kayang pamahalaan ang sarili. Ngayon, parang nakatayo lang sila sa isang paa na di maganda, parang pareho silang nakaluhod. Walang nakataas na paa, pero pagkatapos ng eleksyon, may isang paa nang babalik sa tamang pwesto. Hindi nila kayang tumayo sa isang paa lang. Sa ngayon, sabihin na natin, isa lang itong coffee table. Oo, ito ay isang politika ng flamingo. Pero ang flamingo ay kayang tumayo sa isang paa lang dahil hindi ito nagkakagulo.
Nandun lang siya. Kapag sumayaw sa isang paa, magkakaproblema siya. Ayan, si Trump ay isang flamingo. Kumbinsido siyang isa siyang flamingo at mas malala pa, kumbinsido siyang kaya niyang sumayaw. Tinan mo, palalawakin ko pa. Bukod sa task, gaya ng nakikita ninyo, lumampas ito sa zona ng pagbabawal na itinakda ng mga Amerikano. Ang hindi ko maintindihan ay pati pagharang sa ibang barko. Sa tingin ko ay medyo kahina-hinala at kakaiba. Ibig kong sabihin, tingnan mo kung saan sila pumupunta para harangin ang barko. Oo, totoo na may deklaradong ruta ito papuntang Iran, pero pumunta sila para kunin ang isang barko, ang Tiffany, hindi Tiffany. Kaya walang almusal para sa kahit sino. At ito Len, sige na, naglalayag ito sa ilalim ng bandila ng Botswana. Medyo kahina-hinala pero dito rin pumunta sila para magsagawa ng inspeksyon, kumbaga, na nasa karapatan naman sa batas pandagat na magsagawa ng inspeksyon sa internasyonal na tubig. Oo, nasa karapatan iyon. Kung may hinala na ang barko, pero dapat may hinalabas sa mga manifest ng kargamento, kung may hinala na ang barkong ito ay nagdadala ng mga kagamitang pandigma papunta sa isang bansang may digmaan na ikaw ang kalaban, hindi ibang tao. Na nagdadala ng mga teknolohiya na gagamitin sa digmaan at, nakakatawa mang sabihin, maaaring nagdadala ng mga alipin. May droga rin. Totoo, nanatili pa rin ang mga alipin. Pero sa prinsipyong ito, kahit anong hukbong dagat sa mundo ay maaaring sumampa sa barko ng kahit sino sa internasyonal na dagat. Kailangan mo munang patunayan, ibig sabihin dapat may dahilan tulad sa barko. Hindi. Sabi ng gobyerno, kung mag-inspeksyon ka at wala ka namang makita, ang gobyerno mo ang magbabayad sa bansa ng bandila ng barkong ito para sa pinsala at pagkaantala. Sa tingin ko, binabayaran ng Estados Unidos ang Botswana. O ang Iran, hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero si Winger na may malay? Ngunit may dahilan sa likod nito. Sabi ng Estados Unidos, kaya nilang hadlangan ang sinuman saan mang parte ng dagat. Isa itong pagpapatibay ng katotohanan na sila ang may kontrol sa dagat. Tama, totoo yan. Kontrolado nila lahat ng dagat maliban sa isang maliit pero mahalagang bahagi. At ito ang pangunahing problema ng usaping ito. Hindi matitiis ng Estados Unidos na may isang maliit at napakahalagang kipot na hindi nila ganap na kontrolado. Dahil ang kanilang kapangyarihan ay nagmumula sa tunay na kontrol sa mga pandigdigang ruta at ang mga ruta ay dumadaan lahat sa huli sa mga kipot. Ang kipot ng Malacca, kipot ng Taiwan, kipot ng Gibraltar, kipot ng Suez, ang Dardanelles, kipot ng Barents, Panama, at tapos na ang aking leksyon sa heograpiya, wala na akong iba. Gastos mula dun. Pero gaano man kalaki ang dagat, sa huli kailangan mo pa ring dumaan sa isang tiyak na lugar. At nililika na Estados Unidos ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng dominasyon at kakayahang makialam saan man at payagan ng ilan, oo, at ang iba hindi na dumaan sa isang tiyak na lugar. Kung kinukontra mo ito, kinukontra mo ang likas na katangian ng kapangyarihan ng Amerika. Ganon din ang mga Ruso na may kapangyarihang nakabatay sa lupa. Kapag sinakop mo ang kanilang teritoryo, hindi nila ito matatanggap dahil pwede mong kunin ang lahat maliban sa kanilang pagmamay-ari ng lupa. At iyon ang kanilang elemento ng kapangyarihan. Kaya doon mo rin maiintindihan ang bahagi ng digmaan sa Ukraina at kung bakit nila kinokontrol ang Belarus. Kailangan nila ng pisikal na kontrol sa lupa na nakapaligid sa kanila. Kailangan ng mga Amerikano ng pisikal na kontrol sa dagat sa paligid nila. Kapag ginalo mo ito, ginagalo mo ang mismong esensya ng kapangyarihan ng Amerika. Na hindi pinansyal, ekonomiko, kultural, masasabi ko, wala talagang kahit ano. Ang mahalaga ay payagan ng mundo na makipagkalakalan sa ilalim ng aking mga kondisyon. Baka teoryang rim lang ang tinutukoy, hindi ba? Ibig sabihin, yung bahagi kung saan naroroon lahat ng mga kipot tulad ng Tsushima, Suez, Hormuz at iba pa. May tuturo lang akong dalawang bagay bago ko papagsalitain si Daniele. Hanggang ngayon, ipinapakita natin ang kaguluhang gawa ng mga Amerikano. Nahulog sila sa patibong ng barkong Iranian at inakyat pa ang isa. Si Trump ay nagsabing may negosasyon at may mga nagsasabing hindi yun totoo. Di rin tumigil ang kabilang panig. Noong ika-18 ng Abril, ang mga Iranian ay nagpaputok sa isang barko. Ito ang lahat ng mga pagkakataon na nagpaputok sila sa mga barko.
Noong ika-18 ng Abril 2 yon, isang tanker, ang main shift 4, ang Everglade, ay nasira at napilitan itong bumalik. At syempre, nariyan din ang insidente ng Tuska. Kaya bawat isa ay may ginampan ng papel sa magkabilang panig. Sige, dahil nga pinag-uusapan na hindi angkop si Trump, si Daniel ay nagkukwento sa atin bago magsimula ang live. Sa tingin ko, interesting yung nangyari na tinalakay namin, lalo na sa operational na bahagi, gaya ng pag-rescue ng mga piloto. Hindi lang namin alam ang nangyari sa likod na eksena. Kaya sige Daniele. Magandang gabi, salamat sa panyaya. Anong nangyari? Kung naalala ninyo, sa isang punto ay may na-shoot down na eroplano at nawala ang bakas ng isang piloto ng F-15, isang Amerikanong piloto. Nagsimula ang isang napakakomplikadong operasyon ng pagsagip na mukhang maraming tao at puwersang nasangkot. Pag-uusapan natin ito. Sa isang punto, anong nangyari? Alam ninyo na merong situation room sa ilalim ng White House. Baka naalala ninyo nung pinangunahan ni Pangulong Obama ang operasyon para sa paghuli at pagpatay kay Bin Laden? May isang napakasikat na larawan kung saan makikita ang isang dosenang mga pinunong pampulitika at militar ng Amerika na nagtipon-tipon isang gabi. Linggo ng gabi, bandang 8:30 ng gabi, oras sa Washington. Kung saan sila nagtipon, politika at Pentagon, sa pamamahala ng isang napakakomplikadong operasyon. Sa madaling salita, para sa pagsagip sa Amerikanong piloto ng F-15 na bumagsak sa kalangitan ng Iran, nagkaroon ng katulad na sitwasyon. Situation room, Trump, Pentagon, mga taong bahagi ng kanyang administrasyon. Delikadong operasyon ito na kilala ng marami. Alam ng mga sumusubaybay sa parabelo kung gaano kalaki ang panganib nung gabing yon. Ang panganib nung gabing yon ay baka matulad si Trump kay Jimmy Carter. Ano ang mangyayari kung may babalik tanaw sa nakaraan? Nang ipinadala ni Jimmy Carter ang operasyon gamit ang mga helicopter para subukang palayain ang mga Amerikanong bihag sa embahada, muli sa Tehran. Isang trahedya na naging dahilan ng hindi muling pagkahalal kay Jimmy Carter bilang presidente ng Estados Unidos. Ano ang kinatatakutan ni Trump nung gabing yon? Na baka pumalpak ang operasyon. Ano ang nangyayari sa situation room? Sa situation room, si Trump ay nasanay na at ngayon ay pinalilibutan na niya ang sarili niya sa ikalawang administrasyon na ito na lubos na naiiba sa una. Noong una, kasama niya sina Fiordini, mga general, politiko, tekniko at eksperto na madalas tumanggi sa kanya. Naging suwerte ito sa lahat. Ngayon, dalang karanasan bilang unang pangulo, pinili niyang palibutan ng sarili ng mga taong puro oo ang sagot, lalaki man o babae. Anong nangyari? Napansin ng mga commander ng Pentagon na nandun sa silid na ang taong ito ay talagang natakot at nataranta. Ibig sabihin, siya mismo ang nagsabi, kung pumalpak ang operasyon, ako ang mapapatalsik, hindi kayo. Ibig sabihin, sobrang laki ng psikolohikal na presyon sa kanya. Sa isang punto, anong nangyari? Kailangan siyang ilayo mula sa situation room. Literal siyang inalis doon habang isinasagawa pa ang operasyon. At pinili nilang bigyan siya paunti-unti ng mga impormasyon nang hindi siya isinasali sa mismong yugto ng paggawa ng mga desisyon. Ngayon, naintindihan nyo na ito. Informasyon na alam din ng mga taga-Iran ay nagdadala kung pakikinggan ng pagpapakilala na ginawa ni Mirko kanina. Pati na rin ang kabilang panig, masasabi ko, una sa lahat ang kabilang panig, na hindi na nila maintindihan kung anong laro ang kanilang nilalaro. Ibig ko sabihin, naniniwala ako. Tapos, si General Capitini ay pinag-aralan ng mga bagay na ito sa akademya. Naniniwala ako bilang isang mamamayan na ang pinakamapangkanib na bagay na maaari mong matagpuan sa isang kalaban ay ang makatagpo ka ng isang tanga. Sa ibig sabihin, ang tanga ay hindi matatalo.
Tapos may ilang tao nitong mga nakaraang taon na nagsabi, si Trump ay parang si Nixon para lokohin tayo. Hindi, napag-isip-isip ko na si Trump ay walang estratehiya. Napasubo lang siya rito. May investigasyon na napag-usapan natin nung isang linggo. Ang investigasyon ng New York Times. Wala pang nakakapagpabulaan nito. Ano ang sabi ng investigasyon ng New York Times? Na bago magpasko, pumunta si Netanyahu kay Trump at sinabi niya, gagawin natin ito sa 2 yugto. Papatayin ang mga leader ng Iran at babagsak ang rehimen. Ang direktor ng Mossad, sa kanyang bahagi, pumunta rin, dumating sa Washington at sinabi rin ang eksaktong parehong bagay. Ayon sa pagsasalaysay ng New York Times, sinabi nito na si Trump laban sa opinyon ng buong Pentagon, simula sa mga general, na siya mismo ang pumili, ay nagpasya pa ring ituloy ito. Kaya dun siya nabaon sa isang impyernong sitwasyon. Ibig sabihin, tapad nagkamali ka ng hakbang, susunod na lang ang iba. Kaya sa tingin ko, interesante ang paliwanag ni General Capitini tungkol dito. Una sa lahat, tinanggal nila, ipinaliwanag din ito ng isa kong kaklase sa universidad na naging embahador ng Amerika sa NATO at embahador ng Amerika sa Beijing. Ibig sabihin, hindi siya ordinaryong tao lang. Pinanggal nila lahat ng miyembro ng Department of State na marunong mag-Farsi, ang wika ng mga Iranian. Tinanggal nila ang mga eksperto sa Iran sa Department of State at nagpadala sila. Pati ang pagtanggal. Ipinaliwanag din niya ang pagtanggal sa hepe ng Estado Mayor at iba pa na tahasang sabi sa kanya, hindi pwede yan. Siyempre. Talaga. Nagpadala sila ng 2 negosyante sa real estate na palagi kong naalala, sina Toto at Pepino sa Piazza Duomo. Nung dumating sila at sinabi, Nuvolevan savoir sa Police Trapico sa harap ng Duomo ng Milan. Ayan, kapag ikaw ay nagtitiwala sa grupong ito at nagsimula ka sa isang balita na halos lumabas na agad-agad, noong ibinigay mo ito sa website ng Washington Post, hindi pa kumpirmado na si Vance ay hindi na aalis. Ang paglalagay kay Vance sa isang sitwasyon kung saan ang grupo ng mga Amerikanong eksperto ay inalis mismo ng mga Amerikano. Si Vance na siyang pinakatutol sa mga operasyong ito dahil taliwas ito sa lahat ng pangakong elektoral ng Kilusang Maga at iba pa. Hindi lang yon. Pero ang sinasabi ni General Capitini, ang tunay na problema sa pangyayaring ito. Nagkamali ka sa pag-atake, minamaliit mo ang panganib na may magtatanggol. Kaya lahat ay nagsabi, ang ganda ng nangyari sa Venezuela, ulitin mo ang laro sa Iran. Ibig sabihin talagang pinaghalo mong mansana sa peras. Nakabangga mo na ang Iran at sa puntong ito, wala nang interes ang Iran na sumuko dahil ang laro ng magkabilang panig ay lubos na hindi patas. Para sa Iran, ang pagiging napapaligiran matapos ang 47 taon mula nang piliin nitong maging kalaban ng halos buong mundo sa paligid nito, hindi lang ng Israel kundi pati ng lahat ng bansa sa Golpo. Magkaiba ito sa Estados Unidos at iba pa nilang kaalyado. Pinapakita nito na hindi lang niya inilagay sa alanganin ang mga kaalyadong kanluranin, kundi lalo na ang mga bansa sa Golpo. Hanggang ngayon, nagrereklamo pa rin na sinimulan ng Estados Unidos ang digmaan at hindi nila kayang protektahan ang mga ito. May sama ng loob si Trump kay Vance dahil madalas niya itong ipadala sa mga misyong halos pagpapakamatay, parang huling biyahe ng Yamato. Una, pinadala niya siya sa Hungary, ngayon pinapapunta niya dito para magpasikat. Nararamdaman niya na ngayon ay kinakatawan niya ang mga magapuri at siya naman ay puro mali ang nagawa. Kaya gusto niyang, kumbaga, isama ito sa mga ginagawa niya. Hindi, tingnan mo, ako based sa karanasan at ugali ay tutol talaga sa mga conspiracy theories. Hindi ako naniniwala na may plano talaga. Meron lang talagang napakalaking kaguluhan. Sa tingin ko, gusto niyang isali si Vance, pero nagsimula. Mananatili tayo sa pagsusuri na ginawa ni Capitini. Kapag mali ang unang pagsusuri mo, lahat ng susunod ay pabagsak na lang pababa sa mga hagdan. Ibig sabihin kapag ipinadala mo si Vance, napag-usapan natin yan last week, naalala ba ng mga sumubaybay sa Parabellum? Sinasabi ng mga survey na siguradong matatalo si Orban. Ang usapan noon ay kung matatalo siya ng malaki o kaunti
o kung sapat ang talo niya para mabago ang konstitusyon. Pero sa totoo lang, sobrang talo niya kaya pwede nang baguhin ang konstitusyon. Pinaalala ko sa inyo na kahapon, napilitan si Orban na alisin ng block ang veto sa sikat na 70 bilyong euro na tulong para sa Ukraine. Bigla tuloy, hindi ba't ang pagpapadala mo sa taong ito sa mga laban na talo na mula sa simula ay parang sinasadya mo siyang pabagsakin? Bukod doon, dapat sinabi ni Vance, ipadala mo na lang ulit ang manugang mo, kaya naman niya. 4 lang namang hotel sa paligid ng Golpo ang pinupuntahan. Magbulsa siya na ilang bilyong dolyar. Masaya na tayong lahat. Ang totoo, kapag nakabuo ka ng isang grupo ng mga tao na hindi kayang tumutol, naalala mo ang isang mahalagang punto. Mirko, ang Kongreso ay hindi na hawak ng mga Republikano. Sa dating kahulugan na alam natin, hindi ito isang Kongreso ng sentro-kanan. Ito ay isang Kongreso ng mga kinatawan at senador na takot sa ideya na hindi na sila muling mahalal. Na kapag sinabi ni Trump na palalayasin ko kayo, palalayasin talaga niya sila. Wala na silang anumang otonomiya pagdating sa presidente. Huwag rin natin kalimutan, sinabi ng Korte Suprema, 1 taon at kalahati nang nakalipas na may immunity si Trump. Hindi lang sa mga krimeng nagawa niya, pati sa mga gagawin pa. Kaya ibinigay mo sa isang taong walang estratiya, lohika, at pagpipigil sa sarili. Balik tayo sa issue ng Situation Room na pinalilibutan ng mga miyembro ng gobyerno. Kung gusto mo, pwede natin pag-usapan. Simula sa direktor ng FBI na nagwala at nang sinabi ng The Atlantic, isa sa pinakamahalagang investigative na magazine sa mundo, kamakailan lang, na sobrang lasing siya na sa isang matinding emergency, kinailangan ng FBI na gibayin ng pinto dahil nasa loob siya at sobrang lasing. Naintindihan mo ba na ikaw ang lumika ng sitwasyon kung saan siya ang hepe ng FBI, ang hepe ng Pentagon? Halos buong grupong pinili niya ay may seryosong problema sa alkoholismo. Hindi lang basta inom ng kaunti sa bar, kundi totoong alkoholismo. Ibig sabihin, hindi nila magagampanan ang tungkulin na ibinigay ni Trump kapag sila ay nasa matinding stress. Nagsampa ng kaso si Falato laban sa Atlantic at humihingi ng 250 milyon. Sagutin ko rin ang ilang tanong kung di ko makalimutan. Sa tingin nyo, gaano katagal bago magtagumpay ang Turkey sa pagkaroon ng sandatang nuklear? Malamang nanonood sila pero wala sa mga bansang delikado. Pansinin mo kung saan mo sinabi may banta sa buhay mo. Isa itong kinahumalingan ng Hilagang Korea, kinahumalingan din ng Iran. Kasi lahat ng wala nun, tulad ni Gaddafi, para lang magbigay ng halimbawa ay pinatumba na. Mas madali yan, alisin o patayin ang isang taong walang sandatang nuklear. Kaya naging obsesyon ito ng mga bansang alam, kumbaga, na sila ay borderline o nasa gilid o kayo na ang pumili ng tamang termino. Kaya nila gustong protektahan ng sarili nila. Tanong ko lang, Daniel, totoo ba ang kwento tungkol sa alitan ni na Trump at Dan Kane? Laban, kay Dan Kane. hindi ko narinig. No. Hindi ko alam ang sagot. Talagang hindi ko alam. Ang sagot. May idadagdag lang ako tungkol sa mga sandatan nuklear. Sino ang sumusubaybay sa parabellum? Kinabukasan, matapos muling mahalal si Trump, gusto kong ipaalala na agad nating sinabi na ang unang 2 bansa na mag-iisip ng posibleng muling pag-armas ng nuklear ay ang South Korea at Japan. Iyon mismo ang landas na tinatahak nila. Idadagdag ko rin ang Sweden at Poland sa listahan. Ladalok ang Poland na mag-host ng mga ito kaysa gumawa ng sarili nila. Kumbaga, gusto rin namin maging host. Kung sakali kung may iba na ayaw sa mga yon, kami ang kukuha. Paolo, kung totoo na walang mga pag-uusap at kung paninindigan ni Trump ang kanyang salita at narito ang 87 na nakapila bukas, magsisimula ulit halos. Ano sa tingin mo ang pinakamababa at pinakamataas na posibleng mangyari? Kapag nasira ang sistema ng enerhiya, alam natin magdudulot ito ng malaking sakuna sa mga monarkiya sa Golpo at maging sa buong mundo. Sa palagay mo, ano ang susubukan nilang gawin pantapos ng ultimatum na ito? Salamat!
Nakakatawa kasi isa ito sa kakaunting digmaan na hindi kayang resolbahin ng militar. Isa ito sa mga bago kasi kadalasan ang digmaan ay napagtatagumpayan sa pamamagitan ng pisikal na lakas laban sa militar ng kalaban. Kakaiba ito sa kasaysayan ng digmaan. Ito ay isang digmaan na nagsimula nang ang sandatang militar ay walang mapagpasyang katangian. Ibig sabihin, hindi ito nagtatagumpay kahit paano. Ibig sabihin, hindi nagtatagumpay ang Iran laban sa Israel at hindi rin sumusubok laban sa Amerika. Pero mas malala, hindi rin kayang manaig ng Estados Unidos laban sa Iran sa paraang militar at hindi rin sila magtatagumpay. Bakit ang paunang paliwanag na ito? Kasi kung gamit ang sandatang militar ay hindi mo makuha ang layunin ng digmaan. Kung sakaling naisip mo na kung ano ba talaga ang layunin ng digmaan, kahit pasabihin nating totoo na ang layunin ay ang pagpapalit ng rehimen, pahintulutan nyo akong magbigay ng paliwanag tungkol dito. Isang pagpapalit ng rehimen na magbabalik sa Iran sa ilalim ng impluensya ng Estados Unidos na siya magre-resolba sa equation ng gitnang silangan. Pabor sa Estados Unidos sa kapinsalaan ng China at bahagyang kapinsalaan ng mga Ruso. Maliit na dagdag sa usaping ito, isang Iran na naibalik. Kapag muling napayapa ang Iran, marahil sa pagbabalik ng dinastya ni Reza Pahlavi sa pamumuno, magiging malapit ito sa Estados Unidos. Naiiwan namang bukas ang usapan sa mga Israeli na maaring magsabi, hindi ba't kami ang tunay ninyong kaibigan? Kung sila na ang kaibigan ninyo, sino na kami? Kalimutan na natin yan at tapusin ang usaping ito. Hindi malulutas ang digmaang ito sa militar na paraan. Maaaring matigil ito sa diplomasya, ngunit kailangan nitong kilalanin ng isang superpower na nawala na ang pagiging superpower nito. At hindi mo maaaring hilingin sa Estados Unidos kahit pa pinamumunuan ni Trump na magpakamatay sila. Kahit nang mga ebidensya ng kahinaang ito ay nasa harap ng lahat. Nasa harap ng lahat dahil mayroon tayong isang superpower na hindi kayang ipakita ang kapangyarihan ng isang digmang panlupa dahil hindi na yon taglay ng hukbong Amerikano. Natitirang proporsyon ng kapangyarihang militar ng Amerika. Ang natitirang kapangyarihang militar ng Amerika ay nasa kanilang hukbong dagat at hukbong himpapawid. At sa kanilang kakayahan sa kontrol ng kalawakan at mga cyber network. Ang hukbo sa kabuuan ay hindi talaga ang dahilan ng kapangyarihang militar ng Amerika. Sa entabladong ito, hindi niya naipakita ang kapangyarihan. Sinubukan niyang ipamalas ito sa himpapawid at pambansang kapangyarihan pero walang nangyari. At wala ring nangyari dahil ang mga puwersang pandagat ay malayo pa sa mga baybay ng Iran. Dahil hindi sa pagiging mahiyain, kundi dahil may malaking panganib kapag nagpapaputok na yon bukas at sa ika-4 na araw. Baka may isang masuwertang malaking misil na tumama mismo sa pangunahing kubyerta ng Ford at malagay ka sa matinding panganib. Kung hindi sa ilalim ng tubig, nuclear aircraft carrier naman na dapat ding pag-usapan. Kaya hindi ito magagawa sa paraang militar. Kung ayaw mo at hindi mo kayang dumaan sa diplomatikong paraan, ang tanging magagawa mo ay magpalipas ng oras. Patuloy tayong nagtatanggol lang. Ipapasa ko sa iyo, ipapasa mo sa akin. Huwag lang tayo lumampas sa gitna ng field. Hindi kita gugualan, subukan nating huwag makatanggap ng isa pa. Kung aalisin ang kalinghaga, gagawa tayo ng isa pang round ng pambobomba, ganoon lang, at tingnan natin kung baka lumambot sila. Alam mo na kapag lumipad ka, yung mga sa kabila, lumalambot daw, pero alam na rin nila na hindi naman talaga sila lalambot. Pero nakakakuha tayo ng oras sa bahaging ito. Kaya kung kailangan kong magsalita, itong 15 araw na ito ay ginamit ng mga puwersa ng himpapawid ng Amerika para magpahinga ang mga piloto, gumawa ng mas maayos na plano, mag-maintenance ng mga eroplano, palitan ng ilang pyesa, ayusin ng kaunti. Isang pahinga na sa technical na termino ay tinatawag na operatibong pahinga. Ang operatibong pahinga ay nasa gitna ng 2 operatibong siklo. Pagkatapos nito, na hindi tigil putukan, magsisimula ang bagong operatibong siklo. Nataos puso kong inaasahan na hindi tamaan ang mga target na binanggit mo, ibig sabihin ay hindi tamaan ang mahahalagang bahagi ng Iran. Nasa kung saan, naniniwala akong sa isang lumang manual ng internasyonal na batas ay nakasulat na hindi ito dapat gawin.
Pero ano bang magagawa mo? Sino makakapansin kung papatayin mo ang mga sibilyan, gibain ng mga tulay, sirain ng mga dam, bahain ng mga probinsya, bombahin ng mga ospital? Pero sige, sabihin na lang natin hindi ito dapat gawin. Pero gaya ng sinabi mo, hindi lang panganib, kundi halos siguradong mangyayari na kapag ginawa ang ganitong klase ng aksyon, pasensya na sa pag-uulit. Maaring gumanti ang mga Iranian at tamaan ng kaparehong estruktura sa Golpo na wala ang estratehikong lalim ng mga bansa roon kumpara sa Iran. Pag sinabing estratehikong lalim, saan sila pupunta? Saan pupunta ang mga tao sa bahaging yon kung wala ng tubig, wala ng kuryente, wala ng kahit ano? Disyerto lang at 47 degrees sa lilim ang meron doon. Kailangan mong umalis sa loob ng 1 linggo dahil hindi ka mabubuhay doon. Salamat! May 2 refineria o pasilidad ng pagpipino ang Israel. Kung sisimulan talaga nilang atakehin ang bagay na yon, saan kukuha ng diesel, saan kukuha ng iba pang mga bagay para sa Israel? Ang Israel ay walang estratehikong lalim. Ibig sabihin, maliit ito. Sobrang liit talaga. At kaya kung umabot sa ganung antas ang digmaan, kahit na sobrang handa at matitibay ang sandatahang lakas ng Israel, galing pa rin sila sa isang maliit at siksik na bansa na may limitadong bilang ng mga desalination plant at mga industrial na pasilidad na nagiging lehitimong mga target. Kaya itong pangalawang operatibong mandato, kung talagang gusto nilang buksan ang totoong negosasyon, maaari nilang bombahin muli ang mga lugar na dati nang binomba. O binomba at winasak na ang kampo, wawasaking kulit, dagdag lang yan sa pinsalang nagawa na. Kaya magmumukhang nagpapalipas lang ako ng oras na hindi muna talaga kita lalong pinipinsala para makita natin kung makakahanap tayo ng ibang paraan. Kasi baka sa loob ng 15 araw ay hindi natin nagawa. Paolo, posible bang ang palitang kilos na ito ay paraan lang ng magkabilang panib para magpalipas oras at maghanda sa ikalawang bugso? Dahil alam namang mabibigo ang mga pag-uusap. Pero may isang bagay na ang mga digmaan sa huli ay kailangang matapos. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng gawin na parang, isipin mo na lang na parang laro ng kahit anong laro. May unang kalahati, may pahinga, may ikalawang kalahati. Pero hindi naman na kahit nun bata pa tayo, sinasabi natin na kung sino ang unang maka-score ng 10 goal tapos mag-uumpisa ulit tayo ng panibagong laro. May patakaran talaga kung kailan matatapos ang kompetisyon. Ewan ko. Sobrang sang-ayon ako, Paolo. Alalanin natin ang mga Ruso, 5 taon yon. Sige, pero hindi naman siguro aabot ng 5 siglo. Hindi. Hindi naman 5 Siglo. Alam ng sinumang matinong Ruso at matinong Ukranyano na hindi nila gugugulin ang susunod na 25 taon sa pakikipaglaban para sa Donbas. 5, 6 o 7 taon, kaya nilang tiisin ito dahil tuloy-tuloy ang teritoryo, lupa ang labanan gamit ang mga drone at 140 milyon ang isa, 30 milyon ang kabila. Ibig sabihin, may dahilan sila kung bakit pwedeng tumagal ng 5 taon ang digmaan. Pero kung kunin mo ang mga pamantayan ng digmaang yon at ilipat mo sa Israel at sabihin mo, ito ang mangyayari sa iyo sa susunod na 5 taon, inaasahan kong magkakaroon ng pag-aalsa sa loob ng Israel at malawakang paglikas ng mga mamamayan ng Israel papunta sa ibang bansa. Dahil hindi mo kakayanin, wala kang sapat na laki para rito. Samantalang kaya ito ng Iran. Maaring magpatuloy ang digmaan, pero hanggang isang punto lamang. Baka kulang ang 15 araw na tigil putukan. Kung 3 linggo sana ito, baka naiwasan ang putukan na yon. Kailangan nating abangan kung ano ang tatamaan nila bukas o sa makalawa. Dahil kung magsisimula silang umatake ng matindi ulit at bibigyan nila ng pagkakataon ang mga Iranian na gumanti, lalaki ang gulo, parang lilipat na tayo sa ibang mundo. Tinutukoy dito ang pandaigdigang krisis sa supply na tatagal ng maraming semestre kung hindi man mga taon. Sa puntong ito, kailangang makialam ang India, kailangang makialam ang China, kailangang makialam ang Europa bilang Europa, kailangang makialam ang Pakistan, kailangang makialam. Lahat ay nagugutom dahil walang dumadaan mula sa Hormuz. Hindi na lang ito tungkol sa Iranian at Amerikano, kundi may magsasabi na sa mga dapat sabihan na itigil ang kaguluhan. Kasi kailangan din naming mabuhay. Pati sa Japan, kailangan naming mabuhay. Halimbawa, o sa Indonesia. Maari alam ng Iran na marami na silang tinamong pinsala. Kasi talaga namang marami silang tinamong pinsala. Kaya sinasabi nila, kung bababa na rin lang ako,
mas mabuti pang hilayin ko na rin ang iba pababa para kahit papaano sa antas ng reyon. Bababa sila, bababa rin ako, hindi ako dalantahina. Naipakita na namin ito sa ilang live, kaya ayaw kong ulitin. Ang estratehikong pagdepende ng malalaking planta at desalination plant sa karamihan ng bansa sa Gulpo, ang susi na maaring gamitin ng Iran para hilahin sila pababa kasama natin. Tingnan ninyo, hindi namin kayo ang unang umatake dyan. Pwede niyang sabihin, kung hindi kayo naging kaibigan ng mga siraulong ito, sana ay nasa tabing dagat lang kayo ngayon at kumikita ng bilyon-bilyon pero nagkamali kayo. Sa pagkakaibigan, napalapit kayo sa isang taong hindi kayo pinrotektahan noon o ngayon at hindi rin inilalagay sa tama. Wala silang pakialam na kayo ang unang magbabayad para sa mga pinili nilang target. Isa rin itong kasing delikadong bagay. Dahil makikita mo na sa huli, kalahati ng Golpo Persiko ay nakikipag-alyansa sa mga Iranian dahil sa kawalan ng pag-asa o sa kung sino mga sumusuporta sa mga Iranian tulad ng China. Nagsisimula na ngang mangyari ang bagay na ito. Nakikita na natin ngayon ang unti-unting paglapit ng mga bansa sa Golpo, hindi sa Estados Unidos kundi sa China. Oo, marami ang nagtatanong kung ang mga base militar na dapat maprotekta ay siya ring sanhi ng pagkadamay nila. Dapat din nating itanong yan sa ating sarili. Ibig sabihin, sa mga bagong sitwasyong ito, ang pagkakaroon ng mga Amerikano ba ay isang problema o isang yun? Parang nagiging ganon si Trump. Sasagutin ko ang ilang tanong, tapos may para kay Daniel. Madalas ko marinig na sinasabi na sa kasaysayan, walang digmaan na napanalunan gamit lang ang mga kampanya sa himpapawid. Walang nakakaalala sa Japan. Pero may isang pagkakamali dyan. Ang laban sa Hapon ay kampanyang panlupa, panghimpapawid at pandagat, ngunit hindi pangunahing bahagi ang himpapawid. Isang bagay na talagang sumira sa kakaya mag-produce ng Hapon ay ang mga submarino na sumira sa karamihan ng mga barkong pagkalakalan ng Hapon. Na kahit noon pa ay hindi na maganda ang bilang at laki bago pa magsimulang digmaan at wala rin malaking kakayahan para muli tayo. Maraming salik ang nakaka-apekto rito. Kung ilalagay mo lang ang kampanyang panghimpapawid ng Amerika laban sa Hapon, bago pa man sila makalapit sa Hapon, ay nagkaroon muna ng maliit na raid ni Doolittle na ginawa para maghigante sa Pearl Harbor. Kailangan pa nilang sakupin ang iba pang lugar. Kung wala sana ang Okinawa, Tarawa, Iwo Jima, Guadalcanal, Peleliu, At iba pa, ang estratehiya ng pagtalon-talon sa mga isla ay para sakupin ang bawat isla, mga isla na magsisilbing base para pagkatapos ay sakupin pa ang ibang mga isla at unti-unting mapalapit sa mismong teritoryo ng Japan. May bahagi ng digmaang panlupa sa isang lugar na kakaunti lang ang lupa. Ang digmaan ay nasa Pasipiko pero kakaunti lang ang lupa. Pero hindi ko matandaan kung sino ang general ng hukbong himpapawid ng Amerika, pero ang ideya niya ay gawing isang napakalaking paliparan ang Okinawa. At sa madaling salita, ililipat lahat ng 4 na motor na mga pambombang eroplano mula sa Inglaterra at Europa papunta ron. Gumawa siya ng kalkulasyon, gusto niyang magkaroon ng mga 1,500 na raid mula sa 1,500 na mga pambombang eroplano 3 beses sa isang araw. Ito ang plano para wasakin ng Japan at dumating ang mga bombang nuklear. Tanong para kay Moore, may koneksyon ba ang presidente ng BlackRock, pagbili ng BR, mga karapatan sa pantalan sa Hong Kong, at kay Trump na nagmumungkahi sa kanya para sa Fed? May mga kakaibang galaw kasi. Bukod pa rito, para sagutin din si Iyo na sumusubaybay sa chat habang tayo'y nanonood, may meeting na ito, espesyal na sugod. Si Witkoff at ang general na tagapayo ng presidente, si Jared Kushner, ay namataan sa mga kamera sa labas ng pasukan ng White House. Nandiyan din si Rubio, pati na rin si Secretary of Defense Hegseth, nakita rin pumasok sa gusali. Tulad ni Rubio, may meeting na nangyayari ngayon. Salamat. Salamat sa inyo lahat. Isipin ninyo na 6 na oras ang agwat mula sa Italia, kaya malinaw na suspendido ang operasyon. Malinaw na ginawa ang pagpupulong para pagdesisyunan kung paano kikilos. Pero kailangan nating sundin ang mga konsiderasyong binibigay ninyo. Ibig sabihin, ang dalawang panig ay may mga layunin na lubos na magkasalungat. Sa tingin ko, ang Iran ay hindi maaaring bumaba pa sa isang tiyak na antas ng deterrence. Ibig sabihin, kung ang Iran
para sa natitira pa nitong deterrence ay bibitawan yon isang segundo lang pagkatapos ay tapos na siya. Dahil sa kasaysayan ng mga bansang ito, nabanggit ninyo si Gaddafi. Noong sandaling si Gaddafi ay isinuko ang mga sandatang chemical at biological. Tapos na siya. Sa kasamaang palad, ang karanasan ng nagtuturo sa Ilagang Korea na muling nag-aarmas na ang tanging paraan para mabuhay ang rehimen ng Ilagang Korea ay ang dagdagan ng kanilang nuclear deterrence. Kaya malinaw na ang Iran. Paalala ko lang na 7 linggo ang nakalipas sa Geneva. Ayon sa intelligence ng Britanya, ang mga Iranian ay nagpapakita ng pag-uurong sa ilang bahagi ng mga isyu. Sila ay umurong kasama ang duo na Witkoff-Kushner. At nung sandaling sila ay umuurong, Witkoff, pasensya na Witkoff, lagi ako nagkakamali, Witkoff-Kushner, na noong sandaling bagyanan nilang tinatanggap ang isang kompromiso, inatake sila ni Trump. Kaya kailangan mong sabihin sa akin, kahit gaano mo pa hindi gusto ang kabilang panig, paano magtitiwala ang kabilang panig sa kausap nilang Amerikano? Hindi ako naniniwala na may mga plano dito. Inuulit ko, sa tingin ko ay may napakalaking kalituhan. Ipapansin ko lang sa inyo, noong Enero, nang may daan-daang milyong Iranian nung nagpoprotesta sa kalsada laban sa isang malupit na rehimen, sinabi ni Trump, mag-relax lang kayo, paparating na kami para iligtas kayo. Kung pagsasamahin mo ang pahayag na yon sa katotohanan noong Disyembre, ay nanawagan si Netanyahu sa mga Iranian sa wikang Farsi, sinabing, mag-alsa kayo laban sa rehimen. Isa pa itong patunay na talagang kumbinsido si Trump na may posibilidad ng pagpapalit ng rehimen. Ipapansin ko rin sa inyo na may 50,000 sundalong Amerikano na 6 na linggo na naka-standby doon. Bukod sa mga gastos, ang paggamit ng mga bala, nakita nyo ba na ilang araw nang may alarma tungkol dito sa Pentagon? Ibig sabihin, pati ang mga bala ay may hangganan. Hindi ka pwedeng gumamit ng mas marami kaysa sa kayang gawin. Naiintindihan yan kahit ng bata. Pero mukhang hindi masyadong malinaw ang konseptong ito kay Presidente ng Estados Unidos ng Amerika. Pero tinantiya rin kung ilang Tomahawk General ang nagamit. At alam din natin kung ilan ng mga yon higit o kulang. Hindi natatapos ang mga digmaan dahil lang sa kalooban ng Diyos. Natatapos ang mga ito dahil nauubos ang pera, nauubos ang mga armas, nauubos ang kakayahang lumaban. Hindi ang kagustuhang lumaban, kundi ang kakayahang lumaban. Ang kakayahang lumaban ng mga Amerikano ay labis na nabawasan. Tungkol sa issue ng Federal Reserve, ang tanging masasabi ko lang ay ito, na ang unang pagdinig na ginawa na yon sa Kongreso ay napaka-interesante. Dahil ang bagong pinuno ng Fed na sa teorya ay dapat sumuporta kay Trump sa pagpapababa ng interes sa gitna ng digmaang ito, na sa kasamaang palad ay tama si General Capitini tungkol dito, hindi lang natatapos, kundi kung bukas na umaga ay magsimula na naman sila. Lalong lumalala, kaya lalo pang tumataas ang inflasyon, tumataas ang halaga ng enerhiya. Tumataas ang pangganib na matalo si Trump sa midterm elections, tumataas ang pangganib na si Trump at ang kanyang mga tao ay maharap sa kaso sa ikatlong impeachment. Mayroong mga taong maaaring makulong. Dahil tingnan ninyo, ang sistema sa Amerika ay naging mas malupit, na sa puntong si Trump ay 10 taon nang nagsasabi. Ikulong si Obama, ikulong si Clinton, ikulong ang anak ni Biden. Pero huwag ninyong isipin na sa kabila ay puro api-apihan. Hindi puro api-apihan doon. Ang mga demokratiko ay under pressure pero hindi ibig sabihin sila ay mababait. At ang mga republikano ay masasama. Lahat may sinasabi. Sa pagkakataong ito, magtuos na tayo. Tungkol sa Federal Reserve, bakit ito interesante? Dahil itong kandidato, sa totoo lang ay walang magiging puwang para gawin ang gusto sanang ipagawa ni Trump kay Powell, ang kasalukuyang gobernador ng Federal Reserve.
magdudulot ito ng panibagong krisis. Ibig sabihin, sa kalagitnaan ng Mayo ay magbubukas ng panibagong usapin tungkol sa interest rate. Ang interest rate ay hindi lang para sa Amerika, kundi para rin sa buong mundo. Ang dolyar ay ang mundo. Sa kabila ng mga limitasyon at pagbawas ng pera, nananatili pa rin itong pandaigdigan. Tungkol sa mga kasunduan para sa mga daungan at iba pa, mukhang posible ang isang kompromiso. Pero sa tingin ko, nasa napakaagang yugto pa lang tayo. Kaya bago tayo mapatuloy dahil maraming pang ibang usapin, kailangan kong pasalamatan ng sponsor. Makikita nyo agad ang link sa chat, syempre. At ito ay walang iba kundi si Incogni. Iniisip ko na tulad ko rin kayo, araw-araw nakakakuha ng spam na email, mga serbisyo na hindi mo na maalala kung kailan mo hiningi. Ayan, tandaan nyo na kung kinukontak kayo, ibig sabihin na pasama na kayo sa listahan nila. Kaya sa madaling salita, apar nagrarehistro kayo sa mga website, lalo na yung mga libre. Tandaan nyo na kapag libre ang isang bagay, ibig sabihin kayo ang produkto. Ayan, ano Incogni? Isa itong serbisyo na nag-aalis ng personal na datos tulad ng email, numero ng telepono, at iba pang impormasyon. Sila ang nakikipag-ugnayan, kumbaga, sa iba't ibang data broker at sila ang bahalang magpatanggal ng impormasyon nyo. Kaya sobrang kapaki-pakinabang ito dahil matatanggal kayo at magkakaroon kayo ng pagkakataong maglaho. Hindi niya na matatanggap ang mga ganitong email, nababawasan ng phishing na email, nababawasan ng mga tao na natatanggap nyo, at sa pangkalahatan, masasabi nating nababawasan ng masasamang gawain, pati na rin ng mga scam, targeted na atake, at mga ganitong klase ng bagay. Si Incogni, di tulad ng iba, ay di binibenta ang datos nyo. Magbabayad lang kayo ng kaunti, lalo na kung gagamitin nyo ang code ko dahil may 60% discount tayo. Makikita niyo ang link sa description, chat, at nakapin na komento, at sinusuportahan nyo rin ang channel. Tandaan, kung di kayo makita, di rin tayo magagambala. Kaya si Incogni ang solusyon sa mga problema ninyo at sa akin. Ginamit ko ito sa numero at mga email ko, pati sa numero at mga email ng asawa ko. Sa totoo lang, hindi na ako nakatanggap ng tawag matapos ang 1.5 buwan ng paggamit. Mahalagang tanong para kay Daniele Moro dahil parang hindi sapat kay Trump ang gulong ito. Dinagdagan pa niya ng ganitong kamanghamanghang perlas. May ulat na naghahanda ang Pentagon para sa aksyong militar sa Cuba. Totoo ba ito? Cuba na ba ang susunod? Depende kasi kung paano mo tinutukoy ang aksyon militar. Pwede rin bang Venezuela o Iran? Depends how marupipigan siya aksyon militar. Sa madaling salita, binanggit niya muli ang usapan sa Cuba kamakailan. Ayon sa open source na impormasyon, may kakaibang kilos ang mga Amerikano tungkol sa Cuba. Nang tanungin siya kung may aksyon kaugnay ng Cuba, sagot niya, depende kung ano ang ibig mong sabihin sa aksyong militar na halos kapareho ng sinabi ko noon tungkol sa Venezuela. Sa pagkakaalam mo, may nangyayari ba talaga dito? Lalo na tila umiikot lahat kay Rubio. Siguradong. Para kay Trump, ang Cuba ay parang maliit na Venezuela dahil kabilang ito sa zonang itinakda niya. Kaya ang Amerika, sa madaling salita, Hilaga, Gitna at Timog Amerika ay sakop lang niya. Ang Cuba ay isang rehimen na madaling atakihin. Hindi ito banta ng terorismo para sa Estados Unidos. Ito ay simpleng sugat sa kasaysayan para sa lahat ng administrasyon ng Amerika. Mula panahon ni John Kennedy, itinuturing ng mga demokratiko at republikano ang sistemang kastrista, komunista noon, na yon ay post-kastrista na. Gayunpaman, isang diktadura pa rin sa Cuba, isa pa ring abala, hindi isang banta. Sa tingin ko, itatabi niya ang Cuba siguro ilang linggo bago ang eleksyon. Dahil madali niya mapapanalunan yon, sabihin na lang natin, mas madali itong hawakan kaysa sa Venezuela, halimbawa, Venezuela. Sa totoo lang, dapat sabihin na si Trump, ang operasyong ginawa niya, ay nagagawa niyang pamahalaan ito. Ibig sabihin, ang rehimen, may isang investigasyon sa Financial Times kahapon, tukol mismo sa kung paano ang rehimeng Venezuelano ay halos sumusunod
na sa halos lahat ng hinihingi ng kapitalismo. Kapitalismong Amerikano. At sa Cuba, may katulad na negosasyon, ibig sabihin, sinasabi ng mga Amerikano sa Cuba. Kung bubuksan mo ang rehimen, palalayain mo ng kaunti ang mga disidente para lang ipakita na nandito kami. Para sa karapatang pantao at iba pa, medyo palamuti lang. Pero may isa pang naging problema. Merong milyong-milyong mamamayang Amerikano na may lahing Kubano na agad nagtanong, pero kung babagsak ang rehimen, kailangan ninyong ibalik sa amin ang mga ari-arian na mula pa noong panahon ni Fidel Castro na kinuha ninyo mula sa Cuba. Sa tingin ko, hindi na kailangan ng military operations dahil ginugutom na niya ito ngayon pa lang at madali lang ang operasyon. Ipapansin ko lang na ang tanging operasyong salungat sa Agos ay yung nagawa ng mga Ruso. Nagbibigay ng tulong parehong mga Ruso at mga Tsino. Kasama na rin ang pinagkukunan ng enerhiya, bigas at pagkain. Sa Cuba, pero malinaw na ang rehimeng Cuban ay walang puwang para makipagkasundo. May mga negosasyon na nangyayari, alam din natin kung sino at saan ito ginagawa. Sa tingin ko, di niya kakailanganin gumamit ng dahas doon. Sa palagay ko, makakakuha siya ng kahit anong uri ng kompromiso. Ipinapakita nito na bukas pa rin sa kanya sa labas ng kontinente ng Amerika ang buong natitirang bahagi ng mundo. Dahil lahat ng laban, hindi pa natin ito na pag-uusapan ngayong gabi. Ipapaalala ko lang na isang buwan at kalahati na ang nakalipas nang ipatawag ni Trump ang 12-12 ng politiko mula sa buong mundo para muling itayo ang Gaza. Nawala na ang Gaza sa mga dayaro, pero nandun pa rin yun. Nandun pa rin ang Lebanon, nandun pa rin ang Ukraine at ang Taiwan. Pareho lang din. Ibig sabihin, ang mga front sa buong mundo, ng kapangyarihang nag-aakal lang siya ang namumuno. Halos lahat ng mga front na yon ay bukas pa rin. Walang mga solusyon. Walang mga solusyon. Hindi ito panrehiyong issue, kundi ugnayan sa Unyong Europeo at mga tinatawag na bansang handang makilahok. Ang ibig kong sabihin, ang pag-atake mula sa Moscow, na tiyak na nakita ng marami sa iyong mga tagasunod, ay napakamarahas laban sa punong ministro ng Italya. Sinasabi niya na kahit sa Moscow ay napansin na nila na kahit ang leader na hindi gaanong tutol ay dumadaan din. Nararamdaman ito ng mga nagpoprotesta. Ito ay nagdulot ng pagbabago ng direksyon nitong mga nakaraang araw sa harap ng lahing tao. Likas na hayop sertipikadong tanga. Giorgio Puttamelloni. Pambansang TV, no? Kung iisipin mo. Ito, hindi lang yon, kundi siya ay isang personalidad. Maraming tao sa Italia ang nakakakilala sa kanya. Bakit? Kasi nagsasalita siya ng Italiano. Dahil may maganda siyang villa sa Lawa ng Como. Dumarating siya, pati mga personalidad mula Moscow. Nakasekwestro yun. Natuto siya ng Italiano sa isa sa pinakamagandang lugar sa mundo. At tulad ng halos lahat ng mga personalidad na ito, inilagak talaga nila ang kanilang pera sa kanluran. At siya na ang may hawak ng mga yon. Hindi ko rin ito naintindihan, alam mo. Hindi ko talaga maintindihan. Ang dami ng tagapagtanggol ng Russia. At nakikita ko pa nga, kahit mga professor na ekonomiya na ipinagtatanggol ng Russia. Pero kapag nagkapera sila, dito rin sila napapagawa ng villa. Bumibili sila ng Bentley, bumibili ng villa sa Toscana, sa Pransya, sa mga lugar na ganito. Hindi nila binibili sa Gagauzia o binibili sa Boryazia. May ilan sa Hungaria kasi, alam ba kung gaano katagal kumuha ng permit para magpatayo sa Gagauzia? Subukan nyo kayong magpatayo ng kahit ano sa Gagauzia. Ito. Huwag niyong maliitin ang pag-atake na nanggaling mula sa Moscow. Huwag niyong kalilimutan na 1 buwan at kalahati lang ang nakalipas. Mula sa Moscow, inatake ng pinuno ng press office ng Ministry of Foreign Affairs ang presidente ng Republika, si Mattarella. Mag-ingat kayo dahil totoo na ang Italia isang bansang katamtaman lang. Isang katamtamang kapangyarihan.
Pero ang papel na ginagampanan ng Italia sa loob ng kanluran ay nakakainis sa maraming bansa. Ang pagkatalo ni Orban ay hindi pagkatalo ng isang bansang may 10 milyong naninirahan. Noong isang araw, halimbawa, nanalo ang mga makabansang Makarusya sa Bulgaria. Pero walang sinuman ang maaring ilagay ang Bulgaria at Hungary sa parehong antas. Ang Hungary ay may papel sa pagpupundo maging ng kilusang MAGA sa Amerika. Sinasabi ko ito dahil alam ko ang aking sinasabi. Maging sa Washington, may mga imbitasyon na may mataas na bayad para pumunta sa Hungary at iharap ito bilang isang uri ng panloob na kaaway ng European Union at sa mas pangkalahatan ng kanluraning mundo. Ang mga reaksyong ito na dumarating ay nagsasabi sa atin na ci dicono che ang nerbiyos laban sa kanluran sa tinatawag nating liberal na mundo ay hindi lang sa Washington, kundi pati na rin sa Moscow at maging sa Beijing. Ang Beijing, kahit may sarili rin itong mga problema, ay gumaganap ng napaka-negatibong papel sa usapin ng Iran dahil tinutulungan nila ang mga Iranian gaya ng mga Ruso. Ayon sa mga Amerikano, maaari may dalang dual-use na gamit ang nasamsam na barko. Gusto ko sana magtanong kay Paolo pero bago yon gusto ko munang sabihin ng isang bagay tungkol sa Hungary. May ulat na may mga baryo sa Hungary na halos Ruso nang sinasalita. Ibig sabihin gumawa na ng sariling komunidad ang mga Ruso at binili na nila ang baryo. Laging nagbibigay ang Hungary ng visa at mga pahintulot sa madaling proseso. Ang mga Ruso syempre nagdadala ng pera at nagsisimula na magkaroon ng paraan para makapasok sa Europa kahit sa panahong ganito dahil pinadadali ito ng Hungary. Dahil dito, palagi may ganitong malapit na ugnayan. Bukod pa rito, ang pondo ng sikat na iskandalo ng 3 malalaking Amerikanong YouTuber na tumatanggap ng pera para sabihin ang mga sinasabi nila. Kung mapapansin mo, dumadaan sila mula Slovakia at Hungary, kasama ang isang peking Hungarian na banker at iba pa. Kaya palaging iyon ang kalakaran sa pagbabangko, ang ikot ng mga permit at iba pa. Kaya naiintindihan kung bakit palagi siyang may espesyal na ugnayan sa mga Ruso, lalo na pagdating sa usaping enerhiya. Para bumalik sa usapan tungkol kay Soloviev na siya ay kinokontrol, pero kung magsimula siya ng isang napakabangis at bastos na atake, parang amoy na may utos mula sa kung sino sa Italia. Ngayon, alam natin na may kaunting kaguluhan sa kanan sa Italia. Kaya Paolo, ano ang palagay mo dito? Hindi ako naniniwalang basta na lang gigising si Soloviev at pipili kung sino atakihin tapos bigla niyang pupuntiriyain si Meloni. Malinaw na ang gobyerno ni Meloni ay talagang malapit kahit sa formal na pananaw kay Zelensky. At pinanatili niya ang linyang yon kahit na ang mga miyembro ng kanyang grupo tulad din na Baldacci, Salvini at iba pa ay tutol. Medyo kakaiba ang bagay na ito. May naamoy ka bang kahina-hinala, Paolo? Oo, bago ako magbigay ng sagot na opinion lang naman. Naalala ko na sa Hungary, kapag ganitong oras na lahat ay nasa bahay, mga 9.2 milyon ang tao. Ang Lombardia ay may 10.2 milyong tao, 1 milyon na mas marami kaysa sa mga Hungarian. Lombardia lang. Bakit ganito? Kasi mahalaga ang mga numero. Ang ginawa ngayon ng telebisyong Ruso ay ginawa laban sa isang bansa na may sariling bigat na hindi niya kinikilala. Ang tinutukoy ko ay ang Italia, pero meron siya. Ang Italia ay may bigat sa ekonomiya at sa demografiya at may mahalagang posisyon sa heografiya na kung ikumpara sa interes ng mga Ruso, nakatuon sa Libya, sa bagong kakampi sa gitnang Mediterranean at ngayoy malapit na sa mga Ehipsyo, hindi ito may kukumpara sa iba. Ano meron tayo? Ito ang meron tayo. Si Meloni 1 linggo na ang nakalipas ay tinanggap si Zelensky kaagad pagkatapos mawala ang kaalyado sa Hungary at ginawa niya ang karaniwang pahayag ng paninindigan na palagi niyang ginagawa. Laging sinasabi ni Meloni na suportado ng gobyerno at parlamento ng Italia ang Ukraine. Walang kung o pero sa abot ng kaya naming gawin na ito ang elemento ng realismo na dinadagdag ng Italia sa pangkalahatang talakayan ng Europa nang hindi nag-iimbento ng mga bagay gaya ng mga bansang Baltiko o ng Polonya.
Ibinibigay namin ang lahat ng kaya namin, pero wag ninyong isipin na ibebenta namin ang aming bahay para tumulong dahil hindi namin kaya iyon. Pero sa loob ng makatotohan ng limitasyon, ang Italia ay kumikilos ng napakatapat at nagsisilbing halimbawa para sa natitirang bahagi ng Unyong Europeo. Ayon sa opinyon ng Italia, sa Europa, nababalewala sila sa simula pero pagkalipas ng 20 araw hanggang 1.5 buwan mapapansin ninyo. Malaking bahagi ng argumento ng mga gobyerno ng Italia ay tinatanggap dahil karaniwang may sentido komun ang mga ito. Bakit nila tayo pinapahirapan? Ngayon nagsisimula na ako mag-isip ng masama. Baka kasi sa loob ng 1 taon ay magkakaroon tayo ng eleksyon. Tayo? Pero teka, ang pagputol ng ugnayan kay Trump, pati na rin ang timing na pagtanggap kay Zelensky. May pagputol na ugnayan kay Trump dahil para kay Meloni, hindi siya. Hindi kami ang kumalas, si Trump ang umalis. Mahal na mahal namin ang isa't isa, pero kasama namin ang Papa dito, kaya hindi namin siya pwedeng tratuhin ng masama dahil usapin din ito ng paggalang. Paolo, sa usapin ng bigat o impluensya, bakit sa Italia lang siya dapat may galit? Wala rin naman tayong saysay sa tulong sa Ukraine, kundi formalidad lang. Malaki rin ang epekto natin sa paghubog ng opinyon ng Europa. Sa puntong ito, dahil sa eleksyon, nagsasalita ako basta sa sarili kong opinyon. Wala akong ebidensya, kaya ito lang ang pananaw ko na kasing halaga ng opinyon ng iba. Mas kaunti kapag 1 taon na lang bago ang eleksyon. Pahinaan ang bahagi ng sentrong kanan na lantaran at hayagang maka-Ukraine. Pabor sa bahagi ng sentrong kanan na hindi naman ganoon kalantaran na maka-Ukraine. At pati na rin pabor sa stavo dicendo, è a favore di bahagi ngang kaliwa. Si Giuseppe, na hindi naman talaga ganoon kasabik, tinatago niya ito sa ibang usapan. Kasi imbes na armas, bibili tayo ng mga panitoning tinapay. Sige na, sa totoo lang, alam naman talaga natin yan. Kasi kung pahihinain ko ang kanang bahagi, nahayagang maka-Atlantiko at maka-Ukraina, at susubukan kong palakasin ang kabilang kanang bahagi, na pagkatapos ng eleksyon, maaaring sila pa rin ang manalo. Sinasabi ko si Salvini, si Vanacci, si Conte, itong mga taong ito. Dito, makikinabang tayo. Sa katunayan, kung magtagumpay ang plano, makakakita tayo ng higit pa kay Orban. Isipin ninyo kung gawin din ng Italia ang ginagawa ni Orban. Noong presidente ng IRI, ng ENI, lagi ako nalilito dyan, Descalzi. Nang sinabi niyang simulan ng bumili ng langis sa Russia, sinasabi niya iyon bilang isang eksperto noon. Yung tungkol sa teoryang horseshoe, Paolo, di ba? Ibig sabihin yung nasa dulong kanan at kaliwa, nagkakatagpo sa parehong posisyon. Pero kapag sinabi niya, dapat nating pag-isipang muli bumili ng gas at lanis sa mga Ruso. Dahil yung krisis nung isa pa, nung Blondie, talagang ibinabagsak tayo. Talagang lugmok talaga tayo. Nagsalalita si Descalzi. Sigurado akong siya yon. Ayokong magkamali sa apelyido. Talagang inilalagay niya sa technical na paraan bilang pinuno ng aspeto ng enerhiya ng isang bansa. Ano pa ba ang masasabi ko? Kumuha tayo ng enerhiya kung saan meron, hindi ko pwedeng sabihing hindi, mamatay na lang tayong lahat. Kasi normal lang na sabihing lumapit tayo sa Russia. Sagot ng gobyerno, pag-iisipan pa namin, baka buksan ulit natin ang mga planta ng karbon, patayin ng ilaw. Hindi nila sinabing oo, titingnan pa natin. Kaya pagsamahin nyo lahat ang ideya na baka magkaroon ng pagluluwag sa buong Italia. Hindi ito Ungarya, hindi ito 9 at kalahating milyong tao, at hindi ito ekonomiya ng Ungarya na doble at kalahating mas malaki kaysa sa Espanya. Sa madaling salita, Gusto kong sabihin mula sa pananaw ng politika na si Vanaccio ay nagsagawa ng tusong manyobra. Kapag may hanay ng kanan na pinamumunuan ni Meloni na ngayon ay naging masyadong Atlantista at kahit papaano ay sa panlabas lang. Nagpaparada siya kasama si Zelensky at hindi na niya pinapansin ang mga dati nilang issue tulad ng imigrasyon at panloob na seguridad. Tingnan mo para sa isang tao sa kanan, para maakit siya sa tradisyonal na kanan, siya ay matindi ang pagiging anti-Atlantiko. Ibig sabihin, ang mga pagdududa sa paglabas ng Italia sa NATO, gaya ng sinasabi ng mga pulang matingkad at itim na madilim, pareho lang ang sinasabi nila labas sa NATO. ibig sabihin isang vanas na mas kanan. At sinasabi niyang walang saysay
dahil galing siya sa sandatahang lakas. Hindi sa NATO, hindi sa mga Amerikano o sa gas ng Russia, TBP. Inalis ang pinakamatigas at dalisay na bahagi ng kanan, kaya lalo pang pinadadalisay ang kanan habang si Meloni ay medyo naging malabnaw, dinalisay at minsan malabnaw. At sa kabila naman, syempre nandiyan ang Cinque Stelle, si Schlein, na sandali rin naging malapit sa iniisip ni Conte. Tapos parang umiikot-ikot na lang, hindi talaga nagsasabi ng malino na bagay. Interesante makita na yung sinasabi na yun ni Soloviev sa Russian TV ay ginagamit para lalo pang maliitin si Meloni. Talagang para lang magamit. Parehong pabor sa super ka ng bahagi ng Italia, pati na rin kina Salvini, Conte at iba pa na pwede magpahina sa gobyernong ito. Pasensya na kay Soloviev, kaunti lang dahil may villa siya sa tabi ng lawa ng Como. Kakaunti lang ang nakausap niyang mga Italyano at dapat sana ay magkakilala kami. Pero kung may paraan para hindi yun mangyari, yun ang ginawa niya. Kasi kahit papaano, pwede nating pag-usapan na masama ang sinuman sa gobyerno natin. Pero kami, kasi kung pagtatawanan mo ang pinuno ng gobyerno sa huli, hindi naman kita papalakpakan. Maliban sa ilang panatiko, mali ang parang ito. Pero pinili nila ito. Pero hindi naman talaga sila kilala sa pagiging maginoo sa pagharap sa ganitong usapin. Meron silang isa na hindi katulad nito. Inatake siya ni Trump bilang politiko at may nagsasabing bilang ministro rin. Kaya mahirap intindihin at hindi basta nagsasalita ng kung ano-ano. Sa kabilang banda, nandyan ang presidente ng Estados Unidos na nagsasabi tungkol sa presidente ng Republika ng Pransya, ang unang modernong republika sa kasaysayan na sinasampal siya ng asawa niya. Nasa loob tayo ng isang Circus Barnum na parang pagbabalik sa sarili nating dimensyon. Mas maliit at magalang, pasensya na, hindi ko makita ang tamang termino. Isang mas magalang, medyo mas British. Siguro sa katagalan o sa katamtamang panahon. Makakatulong ito sa atin kumpara sa ibang bahagi ng mundo kung saan ang paraan ay sharing esensyo ng negosyo. Subukan mong magyabang ng ganyan sa isang Hapones. Subukan mong umasta na parang tanga sa isang Indiano o sa isang Arabo. Subukan mong sabihin, naniniwala ba kayo doon sa sinabi tungkol sa prinsipe ng Saudi Arabia na pinilit ko siyang halikan ang puwet ko? Isang Arabo, hindi niya palalampasin yon ng basta-basta, kahit pa may beer at nagtatawanan. Pero yung taong yon, maghihintay ng 20 taon at puputulin ang tenga mo sa unang pagkakataon na magkaroon siya ng tsansa sa oras na talagang masasaktan mo siya. Ginugol niya ang panahong yon sa pag-aaral kung paano ka talaga saktan. Tayong mga nabubuhay sa Mediterranean, magkakakilala tayo. Tayong nakatira sa paligid ng batyang ito, tayo sa hilaga nito, ang mga Arabo sa timog nito. Pero magkakakilala tayong lahat, pati ang mga Turko sa silangan. Alam nating may mga bagay sa mundong ito na hindi sinasabi o ginagawa kung gusto mong mabuhay dito. At nabubuhay tayo dito ng 3,000 taon. Hindi nga niya alam kung tungkol saan ang pinag-uusapan natin. Kung susubukan mong ikwento ito, hindi kanya maiintindihan dahil ang Venezia ay kayang magpanatili ng embahada sa Constantinople kahit sa panahon ng digmaan at walang gumagalaw sa kanila dahil alam nilang umasta. Ayan, halimbawa lang. Sasagutin ko ang tanong, pasensya kung dumilis ako sa paksa. Tungkol sa Iran, para kina Mirko at Lansara, isa ito sa mga dahilan kung bakit ito background ko. Mukhang ipinagpaliban nila ang pagre-retiro ng 10 hanggang 2,030 na hindi naman dapat. Huwag kailanman i-retire. Hindi kailanman. Hindi kailanman. Una, lalo na, sooner or later, kailangan ito. At para sa mga nagsasabi ng ganitong mga bagay, kalimutan nyo na ang politika sa Italia, hindi ito para sa inyo, pasensya na. Pero kahit hindi lahat ay kayang gumawa ng politika, lahat ay kayang humusga rito. See you, Daniela. Kailangan ko sabihin ng isang bagay na bilang isang Italianong nanirahan ng 18 taon sa ibang bansa, masasabi ko mas nakakaraos ang Italia kaysa sa napakaraming ibang bansa. Kahit pa may mas mahalagang tradisyon. Kung titingnan ninyo ang posisyon ni Ministro ng Depensa Crosetto na nagtungo sa parlamento at nagtalumpate, sumang-ayon pa ang ilang bahagi ng oposisyon sa kanya. Na ang isang pag-uugaling Italiano, kahit na may mga limitasyon bilang isang gitnang kapangyarihan, kailangan nating harapin ang makasaysayang kaalyado
na hindi na nating kaalyado. Tayo ay kaalyado pa rin ng mga Amerikano. Ang mga Amerikano na ang hindi na nating kaalyado. Dahil kapag sila ay nangangampanya para sa isang talunan sa Hungary, sa totoo lang ay nagpapadala sila ng mensahe sa FD. Sa Alemanya, kay Le Pen sa Pransya, kay Vanacci at kay Salvini sa Italia, kay Farage sa Inglaterra. Meron tayong bansa na mas hindi ganong masama ang takbo kumpara sa ibang karaniwang mga bansang Europeo. Ang pagiging konsistente ni Meloni ay hindi nagmumula sa simpatiyang politikal, kundi sa isang obserbasyon. Si Meloni ay panig sa Ukraine nung siya ay nasa oposisyon at panig pa rin sa Ukraine na yon na siya na ang namumuno sa gobyerno. Ipapansin ko lang sa inyo dahil naranasan ko ito. Noong panahon ni Conte bilang punong ministro, na sa Washington ayaw na ng gobyerno ni Conte na magbayad. Yung mga F-35 na na-order na sa Estados Unidos ng Amerika, binaligtad nila, dumating ang ministro ng depensa sa Washington, literal nilang binaligtad yon. Naging magkaibigan sila ng mga Amerikano. Para sa akin, ang mga politiko na nagpapalit ng isip dahil nasa gobyerno o oposisyon sila, nakakatakot. Ito ang mga posisyong hindi katanggap-tanggap. Hindi ako eksperto sa mga bagay na militar, pero tingnan ninyo, kahit sa operasyong tinalakay kamakailan sa Paris, ang Italianong Navy, ang mga Italianong minesweeper, base sa nababasa natin, ay isa sa ilang kakayahang kayang i-deploy ng mga bansang Europeo. Dahil maliit hanggang katamtaman lang ang Navy, na kinilala ng London bilang militar na Italianong Navy. Mas mahusay kaysa sa hukbong dagat ng Britanya na naging biro na sa United Kingdom. Mayroon pang ibang mga bansa na haharap sa matitinding suliranin. Tingnan ninyo, ang atake na nanggaling mula sa Moscow ngayon ay nasa isang konteksto na hindi lang tungkol kay Meloni sa pamagat na ipinakita mo kanina. Si Meloni bilang pangalawang punto sa atake ni Sokoli ay gano'n nga, nagtaksil siya kay Trump. Sa Moscow, nagrereklamo sila dahil nagtaksil daw si Meloni kay Trump. Hindi naman niya tinaksil si Trump. O ano masasabi mo? Sabi nila, hindi dapat maging alipin ng Amerika ang mga bansa. Sinong naiipit na yon? Ang naiipit na yon ay ang grupong makabansa na nabaon sa gulo. Dahil si Trump ang nagbukas ng isang digmaan at hindi niya ito matapos-tapos. At tinatawag niya ito, paalala ko sa inyo, espesyal na operasyong militar. General Capitini, 6 na linggo ng pinamumunuan ng presidente ng Estados Unidos ng Amerika, ang isang digmaan na wala siyang lakas ng loob na tawaging digmaan. Sino ang naisip ninyong 4 na taon nang namumuno sa digmaan na bawal mo pang tawaging digmaan dahil makukulong ka? Putin. Nasa isang sitwasyon na kung saan ang tatlo. malalaki. Ang mga imperyo, pati na rin ang mga Chino, ay may problema sa kanilang pandoob na sistema ng patuloy na pagtatanggal sa mga militar. Pansin, hindi natin pinag-uusapan ng Sina ngayong gabi. Pero kahit sa Sina ay may malalaking kahinaan sa nayon. Ang punto ko, mula sa isang makasaysayang pananaw, ay nabubuhay tayo sa mga linggong tuwirang maitatala sa kasaysayan ng panahon pagkatapos ng digmaan. Tayo ay nagubuhay sa isang panahon na mas malala pa kaysa sa crisis ng Berlin Wall at sa pagtatapos ng Unyong Sobyet. Dahil doon bumagsak ang Imperyong Sobyet. Dito, ang bumabagsak ay ang internasyonal na estruktura na sa ilang paraan ay nagpanatili sa mundo sa loob ng 80 taon. Ang unang biktima, ang mga nagkakaisang bansa. Tumagal ng 80 taon dahil sa kompromiso ng malalaking kapangyarihan. Hindi na kayang makipagkompromiso ng malalaking kapangyarihan dahil wala na silang estratehiya. Nararanasan natin na yon ang problemang ito. Di strategia, improvvisazione. Biglang desisyon, pero pati na rin ang pagiging nadala ng mga Israeli para sa parehong misyon ng ilang opisyal na sila ay may plano. Ako'y saludo sa estratehiya ng mga Israeli dahil sila ang mga Amerikano. Walang nag-uusap tungkol dyan.
Makikita natin kung sino nakakita kay Bibi. Itong mga nakaraang buwan, wala tayong narinig mula sa kanya. Siya kasi ang maingay, kaya kay Trump napupunta ang tensyon habang sila tuloy lang sa ginagawa nila. Bukod pa dyan, kakasira lang ng tigil putukan sa Lebanon kung sakali may na-miss tayong bahagi sa gitna. Nilabag ito nitong mga araw na ito ng mga Israeli at ngayon, sinabi ng Hezbollah na sila ang nagpaputok. Ibig sabihin, sasabihin nilang ang kabila ang lumabag at magsisimula ulit. Kaya ang Israel ay may sarili nilang proyekto na patuloy na umusad habang ang ingay ng mundo ay tuloy-tuloy lang. Nakatuon ang lahat kay Trump dahil syempre isa siyang perpektong personalidad. Kung gusto mong gumawa ng gulo at may kakampi tulad ni Trump na siya rin ang masisisi, sapat na pakawalan siya dahil kaya niyang gawin mag-isa. Siya ang perpektong kasama dito at madalas rin niyang sabihin ang kabaligtaran ng lahat. Ginugugol natin ang araw gaya ng mga diaryo sa pagsubaybay sa kanya habang pursigido pa rin ang Israel sa kanilang plano. Nakikita natin malapit sa Golan Heights ang mga Druze pati sa Lebanon. Kahit hindi halata, may galaw pa rin. Binabantayan ng mundo sint ang mga pangyayari. Kaya sa tingin ko, matatapos na ito. O gagawa siya ng panibagong hakbang at palalawigin na naman sa ikalimang pagkakataon ng tigil putukan o kailangan niyang panindigan ang sinabi niya at bukas ay kailangan magsimula ulit ang mga pag-atake. Hindi ko alam, Paolo, kung alis man siya, kung magkakaroon man ng kasunduan o hindi. Ano ba talaga ang naibigay nila sa atin? 2 buwan ng kaguluhan? Oh, pero sinasabi nila, sinabi rin yun ng ekonomista. Yung, pasensya na, hindi ko maalala ngayon. Nakita ko lang kanina. Sa madaling salita, ang punto ay kung tatagal ang krisis na ito ng ilang buwan lang, 2 buwan, salamat, pasensya ka na at napaisip ako ng husto. Kung tatagal ng 2 buwan ang krisis na ito, ang pagtaas ng presyo ay mahahati sa 2/12 o 1/6 ng karaniwang halaga ng presyo ng langis sa loob ng taon. Pero umabot na tayo ng 50 araw at hindi pa rin makita ang katapusan nito. Kung aabot pa ito, kahit sa pagtanggal ng mga mina, 4 o 5 buwan pa. Dito, pinag-uusapan natin ang isang sistemikong krisis, tunay na sistemiko, na kapag nasimulan na, hindi mo basta-basta mababago agad kahit sabihin mo pa. Oo, pero wag kayong mag-alala. Bukas ang Andreas, bukas ang Kipot, bukas ang Kipot. Ang kapasidad ng pagpipino ay katulad pa rin ng dati, ang kapasidad sa paglalayag ay pareho pa rin ng dati, ang kapasidad sa pagkuha at pagproseso ng mga produktong petrolyo ay pareho pa rin ba ng dati o hindi? At sa ngayon, ano-ano pang ibang value chain ang na-develop at susubukang manatiling buhay? Ano pang malalaking kaguluhan ang dulot ng ganitong krisis sa iba't ibang bahagi ng mundo? Ang kakulangan ng isang kapangyarihan na kinikilala bilang tagapang-alaga o may kakayahang kontrolin ang mga sitwasyon ng krisis sa mundo. Magiging panatag ba ang ating buhay o may kung sinong bansang kung saan-saan lang na magpapasyang sakupin ng kanyang kipot o lumikha ng gulo dahil alam niyang walang hahadlang sa kanya? Sa ganitong pananaw, tama si Daniele. Napakalinaw dito ang kakulangan ng pandaigdigang pamamahala. Ang natitira na lang sa atin ay subukan ang pamamahalang Tsino. Pinatunayan ng mga Ruso na kulang sila sa lakas. Ipinakita ng mga Amerikano na wala silang malinaw na pananaw at kulang sa lakas para sa tungkuling pinili nila. Ang mga Tsino ay wala pang pinapakita. Nanginginig ako sa ideya dahil ayokong mangyari na bigla nilang ipakita ang kakayahan nila at mapilitan tayong sumunod sa kanila na sa tingin ko ay hindi ka nais-nais para sa lahat. Gusto ko ang pagluluto. May tanong para sa iyo, Paolo. Paano mapapanatili ang kaayusan sa bansa kung magkakaroon ng kakulangan sa supply ng fuel na magpapataas ng presyo? Ang reserba ay kakaunti at estratehiko, sapat lang para sa 1 buwan at kalahati. Tama si Giorgio Alfaras. Nabanggit niya na halos lahat ay nailipat ng Saudi Arabia, mga 40% ng trapiko sa pamamagitan ng pipeline na yon hanggang dagat na pula. Malamang na ang ibang bansa ay magtatanong din kung pwede silang sumali kung magpatuloy ang kaguluhan. Katulad ng sabi ni Giorgio, pag nailipat na ang mga volume
di na ito ang maibabalik sa dati. Nagiging sistemiko ang krisis, nakakahanap ng solusyon, at wala nang babalik para ilipat lahat sa kabila, kaya't hindi may iwasan ang pagbaba. Ibibigay ko sa iyo ang huling datos at ibibigay ko na sa iyo ang pagkakataong magsalita. Yung usapin tungkol sa Red Sea, ang pag-ikot sa Red Sea ay bumalik lang sa 66%. Yung 34% ay nawala na ng tuluyan. Tuloy pa rin silang gumagamit ng mahabang ruta. Tama lang dahil bukas, pwedeng utusan ulit ng mga Iranian ng mga tauhan nila na magpaputok. Paano ba yan? Kung tinanong nila yan bago mag-COVID, sana may sagot ako. Pagkatapos ng COVID, may kaunting duda na ako kasi napatunayan natin na ang mga Italyano sa isang panahon, ginagawa talaga nila kung ano ang inuutos sa kanila. Kaya kung mapapabatid ng gobyerno na wala talagang gasolina at isang beses lang makakakain ng minestrone bawat araw dahil ubos na, pero dapat mapatunayan din na wala talaga para sa lahat. Sa tingin ko, kakayanin yon ng lipunan sa isang panahon. Ang katotohanan na ang isang lipunang pangmanupaktura, isang lipunan ng serbisyo tulad ng Italia ay pwedeng mabuhay na ang gasolina ay 5 euro kada litro at ang litsugas ay 9 euro. Ito ay hindi pa nasubukan hindi lang sa Italia kundi sa buong Europa. Dahil hindi pa ito nangyayari, ito ay pagbabalik ng taggutom. Isang salitang halos limot na at hindi na itinuturo sa mga bata ang taggutom. Ano ang ibig sabihin nito? Tayo ay nabuo sa paniniwala na ang supply ng enerhiya ay nagbabago-bago ang presyo pero ito ay garantisado bilang kalakal at sa sapat na dami. Pero kapag hindi na ito dumarating at ang dumarating ay sobrang mahal, lubos nitong binabago ang estruktura ng industriya ng bansa. Nagiging ibang lugar na ang bansa. Paano tumutugon ang mga Italyano? Hindi ko alam, maaring magmula ito sa pagsuko hanggang sa pag-aalsang gaya ng bread riots na inilalarawan ni Manzoni at lahat ng yon ay posibleng mangyari, pero lahat ng yon ay parang pagbangga sa isang sitwasyon na hindi mo naman pinili at ikaw ay napilitan lang. Pansinin ninyo kapag may super ng truck na nagsabing ang pagpapa-full tank ng truck ko dati 800 euro ngayon, 1,200 euro na. Na yon iyon. At kapag sinabi niyan tumaas mula 800 euro naging 1,400 pa at 50 at tuloy-tuloy pa. Subukan ninyong pumunta ngayon sa panahon na yon sa kahit anong supermarket at maghanap ng prutas na mas mababa sa 3 euro at kalahati, 3 euro at kalahati, 3 euro at 99 na sentimo, 3 euro at 80 sentimo. At tagsibol pa ngayon, hindi naman tayo nasa gitna ng taglamig. Makikikita agad ang epekto. Kung maglista kayo, mapapansin ninyong mas mataas ng 10 hanggang 15 euro ang gastos na yon kaysa 40 araw na nakalipas, kahit pareho lang ang binibili. Salamat! Ano ang mangyayari sa atin? Di ko alam. Pero sa pagkakataong ito, hindi tayo ang may kasalanan. Hindi natin pwedeng sabihin na may nagawa tayong mali. Isa itong laro na ginawa ng hindi tayo kinonsulta sa buong kontinente at nagdulot ito ng problema sa atin. Umasa ako. May tanong mula sa konsulado ng Italia sa Amerika. Kung magkasundo sina Vance at Rubio, maaari bang gamitin ang ika-25 na amyenda bago ang midterm? Posible ba talaga ang ganitong pagtataksil? At isa pa, hindi namin nagawang tutukan dahil ako mismo ay gumawa ng ilang live tungkol sa Sudan at Latin America, ang pag-atake ni Trump sa Papa, pero ano ba talaga yon? May saysay ba yon? Ano bang pumasok sa utak niya? Dalawang sagot. Una, ang usapan nitong mga nakaraang araw tungkol sa sikat na Artikulo 25 na sa madaling salita ay ideklara ang pinuno ng Estado na hindi na kayang mamuno dahil sa issue sa pag-iisip. May usapang ganyan at hindi lang yan nasa oposisyon. Pinaalala ko, sa Italia, nagkaroon tayo ng ganitong karanasan noong unang bahagi ng dekada 60 kasama ang presidente ng Republika. Sa tingin ko si Segni, yung pakitama kung mali ako, na inatake sa utak matapos ang isang mahalaga at tensyosong pagpupulong. Kung saan naroon ang taong naging kahalili niya. At nagkaroon ng problema, ibig sabihin may pinuno ka ng Estado na sa totoo lang ay hindi na kayang mamuno. Ang sagot ay merong talakayan, pero hindi ako naniniwala na sina Vance o Rubio ay may lakas ng loob na sila mismo ang magbukas ng problemang ito.
Ito rin ay isang tanong na naisip ko nitong mga nakaraang araw. Dahil ako, kahit kay Trump na matagal ko nang sinusubaybayan, ay laging maingat pagdating sa mga ganitong bagay. Sa unang termino pa lang, sinabi ng kinikikilan siya ng mga Ruso. Yung sikat na Steele report na nabasa ko, hindi lang basta nabasa ko lahat, kundi nakilala ko pa mismo si Steele sa London. Si Steele, kung natatandaan ninyo, ay ang pinuno ng Russia desk ng mga serbisyong panektik na Inglaterra. Para sa akin, totoo, sa malaking bahagi ang Steele report. Hindi ako kailanman naniwala na si Trump ay makarusya dahil lang siya ay kinikikila ni Putin. Para sa akin, mas psikolohikal ang dahilan. Hindi ito tungkol sa pangingikil. Tulad din ng hindi ko paniniwala na si Netanyahu, kung pag-uusapan ng kasalukuyan, ay kinikikilan si Trump tungkol sa issue ng iskandalong Epstein. Para sa atin, si Trump, kailangan nating tanggapin na siya ay isang taong hindi angkop upang pamunuan ang pinakamahalagang bansa sa mundo. Magpapatuloy pa ang diskusyong ito. Hindi ako naniniwala na ang parlamentong ito, na wala man lang lakas ng loob na pilitin si Trump, na magkaroon ng debate sa parlamento, gaya ng itinatadhana ng konstitusyon ng Amerika. Para ipaliwanag kung bakit at paano niya gusto ang digmaang kasalukuyan niyang isinasagawa. Dahil dito, hindi niya ito tinawag na digmaan dahil kung gagawin niya, aaminin niyang hindi pwedeng magsagawa ng digmaan ng Panggulo ng Estados Unidos. Kaya tinawag niya itong espesyal na operasyon. Ang pangalawang usapin, sabihin natin ito. Ang totoong usapin na umiikot ngayong gabi sa Washington at gusto ko iparating sa inyo bilang pagninilay ay ito. Simula sa parehong pagninilay na ginagawa nating tatlo na yung gabi. Si Trump ay nasangkot sa gulo ng walang estratehiya at hindi na alam paano lalabas. Ano pa rin ang paksa sa Washington? Si Trump, kung matatandaan ninyo, ang siyang nagbasura noong 2018 sa mga kasunduang ginawa ni Obama, ang kompromisong ginawa ni Obama sa mga Iranian. Iyong noong 2015. Nandun ako nung sina Obama at Netanyahu ay nagkaroon ng isang epikong pampublikong pagtatalo sa Washington sa harap ng 2,500 katao. Isa, si Obama ay sumuporta sa isang kompromiso na may libong limitasyon. At si Netanyahu naman ay nagsabing hindi, walang kompromiso. Ano ang totoong panganib? Sa pinakamagandang senaryo na nasa harap natin, ano yon? Na mapilitan si Trump na balikan ang kompromiso na siya mismo, si Trump, ang nagsabing ito ang pinakapangit sa buong mundo at iba pa. Dahil madali lang tapusin ang kompromiso ng iba. Pero mahirap kapag ikaw na ang gagawa nito, madali lang magbatiko sa iba. Pero kapag ikaw na ang namumuno, kailangan mong ipakita sa akin kung ano ang gagawin mo. Na mapilitan siya, sa totoo lang, kasama ang mga Iranian, na ulitin ang kompromiso ni Obama na sinasabi sa kanya, gawin natin ng kaunting mga pagsusuri. Bilang kapalit, bibigyan kita ng bilyong na freeze ko noon sa mas masamang kondisyon. Dahil ang issue ng Hormuz ay ibinabato rin sa kanya sa Washington at ilang Republican. Noon, bukas pang daanan sa Hormuz at hindi banta ang Iran sa Estados Unidos ng Amerika. Ngayon, nasa harap ka ng dalawang digmaan dahil ikaw, Mirko, kanina ay naalala mo ang isang bagay na pinag-uusapan na natin kahit isang buwan nang nakalipas. Sina Netanyahu at Trump ay nagsasagawa ng dalawang magkaibang digmaan. May dalawang magkaibang estratehiya, dalawang magkaibang mamamayan at para bumalik sa usapan ni Kapitini, dalawang magkaibang heograpiya. Ang Tehran ay 2 oras lang ng biyahe mula Jerusalem at Tel Aviv, habang ang Amerika ay nasa kabilang panig ng mundo. Ang panganib, ang banta, ang pag-atake ng Hezbollah mula sa hilaga ng Ukraine. Ang Lebanon, ang mga Houthi na nagbobomba ay isang problema para sa rehiyon, isang problema para doon. Dalawa ang hinaharap mo. Ang panganib ay baka si Trump ay maharap sa inflasyong hindi maiiwasan tumaas. Dahil para sa akin, imposibleng maresolba ang issue sa loob lang ng ilang buwan pagdating sa usapin ng pagtaas ng mga gastos.
Kailangan niya makipagkompromiso sa mga Iranian na sa tingin ko ay wala ng interes magbigay dahil hindi na sila nagtitiwala sa kanila. Tama lang na hindi sila nagtiwala. Matapos sirain ni na Obama at Clinton ang kasunduan kay Gaddafi, huwag nating kalimutan na ang kawalan ng kredibilidad ng sistemang Amerikano ay hindi nagsimula kay Trump at sa mga Republikano. Nagsimula ito sa mga demokratiko. Unang hindi tumupad sa kasunduan ang mga demokratiko. Hindi mo pwedeng umasta bilang imperyo sa mundo at asahan na magtitiwala pa sa iyo ang kahit maliit na kalaban matapos ang ganitong mga halimbawa. Hindi ka nila mapagkakatiwalaan. Dahil dito, maraming bansa ang gusto magkaroon ng bombang nuklear. Nagsisimula ng magtiwala sa atin ang Timog Korea, Hapon at iba pa. Paolo, ikaw na magkonklusyon. Bakit marami? Pero konklusyon, kanina lang binasa ko ang mga komento. Mukhang may lumabas na, pero gusto ko lang kumpirmahin isang pahayag mula sa White House kung saan sinabi ni Pangulong Trump na pinalawig niya ang tigil putukan. Oo, nailagay ko na ang pirma. Kumpirmado na. Naghihintay pa tayo, kaya sabihin na lang bukas. Tingnan ninyo, kapag sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na gagawin niya talaga. Habang sinasabi ko ito, biglang pumasok sa isip ko si Trump at di na ako sigurado. Karaniwan, ang tao ay magsasabi, bigyan kita ng dagdag na 24 na oras, bigyan mo ako ng kahit ano, tapos darating na. Paulo, sa parehong live na ito, dahil nagsisimula nang lumabas ang mga bagay na ito, sinabi ko na hindi ko palalawigin. Tingnan ninyo ang mga ipinakita ko sa inyo. Simula pa lang ng live, ibig sabihin hindi pa nga lumilipas ang isang araw. Oo. 1 oras at 36 na minuto sa loob ng 1 oras at 36 na minuto. Walang palugit. Sa pagtatapos ng live, may palugit. Ibig sabihin, bukas ng umaga ng maaga, ako ay madalang na inanyayahan ng RAI. Kaya kailangan ko na kayong batiin at magpaalam. Kailangan ko kayong batiin at magpaalam, dala ang kawalang katiyakan ni Daniele na mas kilala ang mundo kaysa sa akin. At pati na rin ang lahat ng nababasa ko sa mga komento. Dito, sa gilid ng mundo ito na walang kasiguraduhan at mapanganib para sa lahat dahil hindi mo alam kung paano kikilos dito. Hindi mo alam kung sino ang kaibigan at sino ang kaaway. Hindi mo alam kung sino ang kakampi at sino ang hindi kakampi. Maari ba nating pagkatiwalaan ang Estados Unidos o magiging kalaban ba natin sila? Hindi natin dapat balewalain ito. Paolo, pasensya na, pero posible bang mabuhay dito na parang palaging wala tayong direksyon, hindi lang araw-araw kundi bawat oras? 1 siglo, buong 19 na siglo ganyan ang takbo ng buhay. Namuhay tayo sa ilalim ng politika ng puwersa lang. Ako ay mag-aarmas, ako ang may mas malaking hukbo. At mula pa kay Napoleon, ang ideya na kung ayaw ko nang muling madaanan ng isa pang pananakop ng mga Pranses, gagawa ako ng sarili kong malaking hukbo, malaking hukbong dagat, lahat ng pwedeng palakihin. Natuto tayo niya nung unang digmaang pandigdig at mula ron ay dumiretso sa ikalawang digmaang pandigdig. Ang sistema ng pagiging panatag gamit lang ang lakas ay hindi gumagana o kahit papaano, hindi ito gumagana para sa ating kontinente. Gumagana ang isang kapani-paniwalang lakas, pero dapat ito ay kasing kapani-paniwala kung hindi man mas mababa kaysa sa kakayahan ng bawat panig na makipagkompromiso. Paolo, kung nag-tweet siya, Paolo, may mapapansin tayong kakaiba. Oo, hindi. Sigurado yan. Pero alalahanin ninyo ang tawag sa telepono sa pagitan ni Pangulong Kennedy at Pangulong Khrushchev tungkol sa krisis ng mga misil. Tinalakay natin ang krisis na nalampasan ng mga lumahok sa ikalawang digmaang pandigdig. Lumaban si Khrushchev sa Stalingrad, kaya alam nila ang tunay na ibig sabihin ng digmaan. Nag-usap sa telepono ang dalawang ito at sa huli, lampas pa sa mga sinabi nila, inilagay nila sa mesa ang isang palabas lang. Ako ang presidente ng bansang ito, kinakausap kita sa ngalan ng aking bayan. Ako rin ang presidente ng kabila, kinakausap din kita para sa aking mga tao. Kaya pareho nating ibaba ang ating yabang, iwasan mong mapahiya ko sa harap ng aking mga tao. Kaya ako ay atras, ikaw naman sana ay tanggalin mo ang mga misil mula sa Turkey dahil dyan nagsimula ang lahat ng gulong ito. Nawala na ang mundo kung saan may bigat ang salita at nagkakatinginan ng harapan. Kapag nawala ito, takot na lang ang natitira, hindi na salita. Ang takot ay isang masamang tagapayo.
Sabi niya, iiwan ko kayo sa isang linya mula kay George Marshall, na sinabi kay Eisenhower pagkaupo niya bilang presidente. Hindi ko alam kung gusto talaga ang linyang iyon. Sinabi niya kay Dwight, tandaan mo, ang pamahalaan ay hindi kaluwalhatian. Ang pamahalaan ay organisadong pag-iisa sa paggawa ng mga desisyon at ito ay kamanghamanghang pag-iisa na organisado sa mga desisyon. Si Marshall ay mahusay na tagapag-ayos. Siya ay isang mahusay na tagapag-ayos at si Eisenhower ay naging isang mahusay na general, isang mahusay na presidente para sa mga Amerikano noong panahong yon. Sa kabuuan, mapagkumbabang presidente bilang tao, ngunit matinding pagpapersonalisa. Politika. Isa rin itong babala para sa mga demokrasya na maaaring bumoto. Tingnan ninyo, ang pagpili ng mga lider at pinunong hindi angkop ay delikado para sa lahat. Ang pagpili ng bayang malayo, isang karagatan ng pagitan mula rito, ay nagpapahirap sa pamimili ko sa Roma, nagpapasakit ng ulo sa iba sa Japan, at nagdudulot ng problema sa mga pamilya sa Indonesia. Naiintindihan nyo ba? Ang responsibilidad na meron tayo sa pagpili ng isa kaysa sa iba. At sa pagkakataong ito, umaasa ako na matututo ang mga Amerikano sa leksyong ito na hindi nila pwedeng basta kumuha ng isang tanga at ilagay siyang magmaneho ng bus. Kaya napapasalamat ako. Hindi naman ganoon ka-optimistiko. Hindi, napapasalamat ako kina Paolo at Daniele. Sa akin, sa kasamaan palad, ang kasalukuyang pamunuan ay mas nagpapalala sa akin kay Dr. Strangelove kaysa sa magagandang komunikasyon. At pagkatapos ay makikita natin kung sino ang mas nakakaramdam ng pagkakasala. Pwede ba ako makaramdam ng mas malaking pagkakasala kaysa sa iyo? Ano sa tingin mo, Yuri? Nakakaramdam din ako ng guilt. Gusto ba talaga nating pigilan ng mga bombers? Oo, gusto ko rin. Parang galang na yun. Umasa tayo sa kinabukasan dahil hindi natin alam at sa totoo lang, pagsapit ng hating gabi, magbabago na naman ang lahat. Oo, tama. Salamat, Kai. Salamat sa lahat at magandang gabi. Kita tayo sa Biyernes kasama si Lansara para sa Technical Live at sa Linggo para sa update sa Ukraine. Magandang gabi. Magandang gabi. Paalam sa lahat.